Kaya mo bang tanggapin lahat ng kaniyang mga pagkukulang? Kahit may mga pagkukulang siya mahal ka naman niya. Hindi naman siya nangangaliwa. Sapat ba ang pagiging loyal at faithful? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel! Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And yes, it's Saturday na naman. Kahit Saturday, eto tayo grind ng grind pa rin. And syempre, habang nag-grind tayo dyan, dapat background nyo ang programa ni Mama Mia, diba? And I'm sure marami ang makakarelate dito ngayon. Dito sa ating programa, malimit tayong makarinig ng mga kwentong tungkol sa pangangaliwa, tungkol sa pagpapadala sa tukso. Pero paano kung hindi naman nangangaliwa ang jowa o ang mahal mo? Pero ang laki ng pagkukulang niya sa'yo. Mananatili ka pa rin ba? Bago yan, nako, siguraduhin yung kayo po'y naka-like na sa Facebook page ng Shop and Style. At syempre, abangan nyo na ang kanilang mga pa-live dyan. Baka may magustuhan kayo. Go na mag-check out na. At eto na, go na rin tayo sa ating kwento for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami ang naghihiwalay, hindi nagkakaroon ng happily ever after dahil may pagkukulang ang isa o dalawang taong nasa relasyon. Paano kung mahal na mahal mo siya, pero malaki ang pagkukulang niya sa'yo? Ano ang gagawin mo? Dear Mama Mia, may mga tao talagang kayang lokohin ang sarili ng napakatagal. Isa na ako sa mga taong yun, Mama Mia. Kapag binalikan ko ang mga litrato namin ni Richard, halos hindi ko na makilala ang babaeng nakangiti sa kaniyang tabi. Nakayakap siya sa lalaking akala niya noon ay magiging asawa at katuwang niya sa buhay balang araw. Ako yun, yung 24 na taong gulang pa lang na babae noon. Bagong empleyado sa isang accounting firm sa Cagayan de Oro. Mama Mia, sa Richard naman ay kakagraduate lang sa kursong Information Technology. Matangkad siya, moreno, gwapo. Pero para sa akin, hindi lang siya basta gwapo. Siya ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Hindi lang dahil sa mukha niya, kundi dahil sa mga pangarap niyang lagi niyang ikinukwento sa akin gabi-gabi. Sisikat ako sa programming. Gagawa ako ng sarili kong kumpanya. Magiging buhay reyna ka kapag mag-asawa na tayong dalawa. Napakadaling maniwala sa taong punong-puno ng mga pangarap. Hindi mo kasi alam kung pangarap lang ba talaga yun o magkakatotoo. Nagkakilala kaming dalawa ni Richard sa birthday ng pinsan ko. Tahimik lang siyang nakaupo noon habang naglalaro ng Mobile Legends. Napangiti ako. Kahit nakiki-birthday, naglalaro pa rin. Napatingin siya sa akin. Eto na ang stress reliever ko Ako rin naman minsan, sagot ko habang tumatawa. Hindi namin namalayan sa 2 oras naming pagkakakwentuhan ay marami na pala kaming nasabi sa isa't isa. Mama Mia, wala siyang bahid ng yabang sa kaniyang katawan. Makikita at mapapansin mo rin na hindi siya babaero. Simple lang siya. Mabait. Isang lalaking marunong makinig. Yun ang unang dahilan kung bakit nahulog ako sa kanya. Mabilis kaming naging magkasintahan. 6 na buwan pa lang mula nung magkakilala kaming dalawa, ay sinagot ko na siya kaagad. Nung una,
Napakasipag niyang maghanap ng trabaho. Halos araw-araw siyang may pinapasahan ng kanyang resume. Laging may pinupuntahang interviews. Laging umaasa na makukuha din siya. Pero lagi rin siyang umuuwing bigo. Hindi pa siguro oras. Baka ang mga na-applyan mo ay hindi talaga yun yung para sa'yo. Sinasabi ko lagi yun sa kanya habang hinahawakan ang kamay niya. Huwag kang susuko ha. Ngumingiti siya sa akin. Pangako Yvonne, kapag nagkaroon na ako ng trabaho, ikaw ang unang ililibre ko. Mama Mia, hindi man niya natutupad ang mga pangako niya noon ay hindi ko na yun pinapansin. Akala ko kasi at naniniwala din kasi ako na darating din ang panahon niya. Lumipas ang 3 buwan, wala pa rin. 6 na buwan, wala pa rin. 1 taon, pero wala pa rin siyang mahanap-hanap na trabaho. Pero hindi yun ang unang naging problema naming dalawa. Ang unang problema, unti-unti po siyang sumusuko. Unti-unti siyang tumigil sa paghahanap ng trabaho. Nag-a-apply ka ba ngayon? Tanong ko sa kanya isang gabi habang magkausap kami. Oo. Saan naman? Online lang. May tumawag naman na ba? Wala pa nga eh. Simple lang ang sagot niya. Hindi ako nagduda hanggang isang araw nagpunta ako sa apartment niya nang hindi nagsasabi. May duplicate key kasi ako noon dahil binigyan niya ako Mama Mia. Plano ko sana siyang sorpresahin eh. May dala akong fried chicken na paborito niyang pagkain. Pagbukas ko ng pinto, madilim ang sala. May amoy ng instant noodles. May mga basyo ng soft drinks. At narinig ko agad ang boses niya. Headshot! Malakas ang sigaw niya mula sa kwarto. Napangiti ako Mama Mia. Akala ko break lang niya eh. Gaya ng lagi niyang sinasabi na stress reliever lang. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng kanyang Xbox. Halos hindi man lang niya ako napansin. Love? Tawag ko. Hindi siya lumingon. Sandali lang, sabi niya. 5 minuto, 10, 15, 20. Nakaupo lang ako sa kama habang lumalamig ang pagkain kong dala. Hindi pa rin siya tumitingin sa akin, Mama Mia, hanggang sa matapos ang laro. Sana nanalo ka. Mahina akong sabi. Siyempre naman. Ngumiti siya. Alam mo, dapat nakita mo yung last kill ko eh. Tumingin ako sa fried chicken. Malamig na. Napansin niya lang yun nung nandun na ang mata ko. Ay, naku, may dala ka palang pagkain. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko, Mama Mia. Hindi dahil naglalaro siya. Wala naman akong pake dun eh. Sinusuportahan ko naman siya dun. Kundi dahil pakiramdam ko mas importante pa pala ang laro niya kesa sa taong bumiyahe ng halos 1 oras dahil sa traffic para lang makita siya. Doon nagsimula ang unang bitak na aking naramdaman, Mama Mia. Hindi pa naman ako nawasak doon. Pero parang sapat na para marinig ko ang unang tunog ng paggabasag ng mga pangarap na binuo ko kasama siya. Pagkatapos ng gabing yun, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka napapagod lang si Richard. Nakakapagod din naman talaga yung maghanap ka ng maghanap ng trabaho tapos ni isa ay walang tumatanggap sa'yo. Baka kailangan lang niyang makapagpahinga. Baka stress lang siya dahil sa sunod-sunod na mga rejections ng mga ina-applyan niyang trabaho noon. Ilang beses kong sinabi sa sarili ko ang salitang baka.
Salita na ginagamit ko para ipagtanggol ang sarili kong boyfriend sa sarili kong utak. Pero habang tumatagal, Mama Mia, parami ng parami ang mga baka na hindi na kayang takpan ng umaalingasaw na katotohanan. 5:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Malayo kasi ang opisina namin, kaya kailangan kong bumiyahe ng halos 1 oras. Minsan pa nga punuan pa ang jeep at wala akong masakyan. Mabilis akong naligo. Naghanda ako ng almusal, tsaka nagluto ng ulam na pwede kong baunin sa aking tanghalian. Habang nagkakape ako noon ay tinatawagan ko ang boyfriend kong si Richard. 3 beses akong tumawag bago siya sumagot sa kabilang linya. "Oh, ano yun?" Paos niyang tanong. "Kagigising mo lang?" Tanong ko. "Oo eh." Napatingin ako sa orasan. 5:30 pa lang naman, kaya ayos lang yun. "Oh, anong plano mo ngayong araw na to?" Tanong ko. "Mag-a-apply." "Good. Galingan mo ha. Tsaka ipakita mo yung best mo. Siguraduhin mong presentable ka. Importante yon." "Oo." Napangiti ako. "Good luck, love." "Salamat." Pagkababa ng tawag namin ay gumaan ng loob ko, Mama Mia. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Ang hindi ko alam na pagkatapos naming mag-usap, bumalik lang pala siya sa pagtulog. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, uwian ko na sa trabaho. Oo, medyo late akong umuwi sa araw na yon dahil may tinapos akong trabaho. Dumiretso ako sa apartment niya. Mas malapit kasi yon sa pinagtatrabahuan ko, Mama Mia. May dala akong adobong manok na in-order ko pa sa pantry at kantin ng aming opisina. Isa rin yun sa mga paborito niya bukod sa fried chicken. Pagpasok ko, tahimik ang buong bahay. Akala ko wala siya. Pero narinig ko na naman yung pamilyar na tunog. Mission complete. Mula sa loob ng kanyang kwarto. Naglalaro na naman siya. Nung makita ko siya, Mama Mia, nagulat ako. Dahil parehong suot lang na shorts ang gamit niya nung nakaraang araw. Pareho din ang suot niyang kupas na t-shirt. Parehong hindi pa rin nilalabhan. Baka nga hindi pa rin siya naliligo eh. "Love?" Lumingon siya. "Oh, andito ka na pala, love." Napatingin ako sa monitor. "Anong nangyari sa pag-a-apply mo?" Tomorrow na lang siguro, love." "Anong tomorrow? Hindi ka umalis kanina? Hindi ka nag-apply gaya ng sinabi mo?" "Hindi." "Bakit?" "Kasi love, napakainit kanina. Baka ma-dehydrate ako sa labas." Natahimik ako, Mama Mia. Mainit? Mainit lang? Ilang segundo akong nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o maiiyak. Pero Mama Mia, nanahimik na lang ako. Kinabukasan, Sabado, wala akong pasok sa trabaho. Nagpa siya kung samahan siyang magpasa ng mga resume. Meron naman kasing mga bukas na mga kumpanya tuwing Sabado, 'di ba? "Halika, love," sabi ko. "Mag-print tayo ng mga resume at application letters mo." Napakamot siya sa ulo. "Sa Monday na lang, love." "Bakit naman sa Monday pa? Weekend ngayon eh." "Naku love, pag weekend, sarado naman ang mga opisina. Kung may bukas naman, baka hindi malagay sa saktong lagayan yung resume ko. Mawala pa. Masayang pa yung opportunity."
Bumuntong hininga ako, Mama Mia. Pero well, may point naman siya. Kaya naman nung Sabado na yun ay agad akong nag-chat dun sa supervisor ko. Nagpaalam ako, Mama Mia, na magli-leave ako sa Lunes. Kasi balak ko talagang samahan ng boyfriend kong mag-submit ng mga resumes niya. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Oh love, mag-print na tayo ng mga resume mo. Ngayon? Bakit naman ngayon? At bakit naman hindi? Love, baka sarado pa mga opisina ngayon eh. Anong sarado? Lunes na ngayon ano? Bigla siyang natigilan. Lunes na ba? Akala ko Sabado pa eh. Napangiti siya ng pilit. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang kirot. Hindi dahil nakalimutan niya ang araw, kundi dahil pakiramdam ko wala na pala siyang pakialam kung anong araw na. Kapag wala kang direksyon sa buhay, pare-pareho na lang ang bawat araw para sa'yo. Makalipas ang 2 linggo, Mama Mia, ako na ang bumibili ng groceries niya. Umiiyak pa nga siya sa akin dahil tinawagan siya ng ate niya sa ibang bansa. Sinabi nito na titigil na raw ito sa pagsuporta sa kanya. Dahil tapos na raw naman siya sa pag-aaral kaya dapat lang na may trabaho na siya at kaya na niyang suportahan ang kanyang sarili. Hindi ko naman masisisi ang ate niya. Pero awang-awa ako sa kanya nung sinabi niya na pakiramdam niya wala nang pakialam sa kanyang mga tao. Kaya ayun, nagboluntaryo akong tulungan siya. Ako na rin ang nagbabayad ng internet niya, Mama Mia. Ako na rin ang nagre-reload ng cellphone niya. Nung una, kusa ko yung ginagawa dahil girlfriend niya ako. Ayoko siyang pabayaan at gusto ko siyang tulungan. Hindi ko naman siya sinusumbatan dahil mahal ko siya eh. Natural lang naman sigurong tulungan mo ang taong mahal mo, 'di ba, Mama Mia? Pero napansin kong hindi na siya nahihiyang tumanggap. Love, pwede bang makahiram ulit? Mahina niyang sabi isang gabi. Magkano? Kahit 2,000 lang. Para saan? May babayaran lang ako eh. Sige na love, sabi naman ni na mama magpapadala daw sila next week. Hindi na ako nagtanong, Mama Mia. Pinadalhan ko agad siya. Kinabukasan, nakita ko sa Facebook ang bagong post niya. May hawak siyang bagong wireless gaming headset. Yung caption, finally, worth every peso. Paulit-ulit kong binasa ang caption, Mama Mia. Nanlalamig ang kamay ko. 2,000. Yun ang ipinadala ko. Hindi pala pambayad gaya ng sinasabi niya. Pambili pala ng bagong gaming headset. Hindi ko siya kinumpronta kaagad. Ayokong isipin niyang pinagdadamutan ko siya. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo siyang nagiging kampante, Mama Mia. Love, pwede bang saluhin mo muna ako sa renta ng apartment ko? Love, mag-a-apply ako pero wala akong pamasahe. Love, pwede bang ikaw muna sa kuryente? Love, pahiram naman ulit. Lahat ng pahiram niya, hindi na bumabalik sa akin yung pera. Minsan habang nasa opisina ako, tumawag ang manager namin. O Yvonne, yes po? Pwede ka bang mag-overtime today? Naalala kong gusto kong makita ang boyfriend kong si Richard. Pero naalala ko rin ang laman ng wallet at ng bank account ko, Mama Mia. Yung wallet ko may 300 piso na lang. Yung bank account ko naman, wala na sa 100 ang laman. Kapag nag-overtime ako, may dagdag na bayad yun. Sige po, okay po.
10:00 na ako nakauwi ng gabing yun. Pagdating ko sa apartment, pagod na pagod ako. Masakit ang likod ko, masakit ang ulo ko. Pero ang nadatnan ko, Mama Mia, ay si Richard. Mama Mia, dahil nga gabing-gabi na rin noon, ay minabuti kong sa apartment na lang ni Richard magpalipas ng magdamag. Delikado na rin kasing bumiyahe at malayo pa yung sa amin. Pero ang nadatnan ko ay si Richard. Nakatutok pa rin sa Xbox. May bagong laro, may bagong controller, at may pizza pa sa mesa. Tapos, may 3 pa siyang kaibigan na nandun na nagtatawanan. Pagkakita nila sa akin, isa sa kanilang nagsalita. "Hoy pre, dumating na si Sugar Mommy." Parang huminto ang mundo ko, Mama Mia. Pakiramdam ko hindi sila nagbibiro. Hindi sila nagtatawanan eh. Dahil nakakatawa. Nagtatawanan sila dahil para sa kanila, iyon na ang pagkakakilala nila sa akin. Hindi ako girlfriend ni Richard. Hindi ako partner. Kundi Sugar Mommy. Napayuko ako. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit eh. Ang narinig ko o ang katahimikang pinapakita ni Richard. Ni hindi niya ako pinagtanggol sa mga kaibigan niya. Hindi niya sinabi na mali sila. Hindi niya sinabing wag akong bastusin. Sa halip, Mama Mia, ay nakitawa rin siya. Mahina lang ang tawa niya pero sapat para marinig ko. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, hindi nga ako girlfriend. Isa lang akong ATM na marunong yumakap. Mama Mia, hindi ako umiyak nung gabing tinawag nila akong Sugar Mommy. Ngumiti lang ako. Yung tipong ngiti na pilit na pilit. Yung ngiting ginagawa ng taong ayaw ipakita na nasasaktan siya. Mauna na ako. Uwi na lang ako, busy kayo eh. Mahina akong sabi. Hindi man lang ako pinigilan ni Richard. Sige love, ingat ka. Yun lang, Mama Mia. Hindi man lang niya naisip na gabing-gabi na noon na pupwede akong mapahamak sa daan. Parang normal lang ang lahat. Parang wala siyang narinig na pambabastos sa akin ng mga kaibigan niya. Parang hindi ako pinahiya sa harap ng mga kaibigan niya. Lumabas ako ng apartment niya habang naririnig ko pa rin ang tawanan nila sa loob. Pagkasara ng pinto ay dun ko lang naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Hindi ako umiiyak pero pakiramdam ko may kung anong unti-unting namamatay sa loob ko, Mama Mia. Kinabukasan, kahit gabing-gabi na akong nakauwi sa amin, ay maaga pa rin akong pumasok sa opisina. Napansin agad ako ng isa kong katrabaho. Napansin niya yung mukha ko. "Oy Yvonne, okay ka lang?" "Oo." Napangiti kong sagot. "Sigurado ka?" Napuyat lang ako. Ang tagal ko kasing nakauwi kagabi. Hindi ako nakasakay agad." Alam kong hindi siya naniwala. Matagal na kaming magkaibigan. Kilalang kilala na niya ako. "Ano? May problema ka na naman ba sa magaling mong boyfriend na si Richard?" Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong nagbukas ng laptop. Maya-maya, inilapag niya ang isang tasa ng kape sa mesa ko. "Alam mo Yvonne, hindi naman talaga masamang magmahal eh." Mahina niyang sabi. Tama naman na lahat ng tao marunong magmahal. Pero kasi, kasalanan sa sarili mo kapag hinayaan mong ubusin ka ng taong ayaw lumaban kahit man lang para sa sarili niya. Napahinto ako sa pagtatype. Hindi ko siya tiningnan dahil alam kong kapag ginawa ko yun, maiiyak lang ako, Mama Mia. Pag-uwi ko, dumaan muna ako sa supermarket. Bumili ako ng bigas, itlog, iilang delata,
sabon, toothpaste at kape. Mama Mia, ang pinambili ko pa noon ay pinangutang ko pa sa katrabaho ko. Habang inilalagay ko ang mga yun sa cart, napansin kong halos lahat ng laman ng cart ko ay para sa apartment ni Richard. Natawa ako ng mapait sa sarili ko. Mas kabisado ko pa nga ang mga kailangan niya kesa sa sarili kong mga pangangailangan. Nang ako na ang magbabayad sa cashier, ay napatingin ako sa resibo. Mahigit 4,000 piso. 5,000 piso yung inutang ko sa katrabaho ko. Napabuntong hininga ako. Ilang araw na naman akong magtitipid dahil kailangan kong bayaran ang inutang kong ito. Pagdating ko sa apartment niya, nadatnan ko siyang tulog sa may sofa. Bukas ang TV, bukas ang aircon, bukas ang ilaw sa kusina. At nakabukas pa rin ang Xbox niya. Nilapitan ko siya. "Love?" Tawag ko habang mahina ko siyang niyuyugyog. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. "Kumain ka na ba?" Tanong ko. "Nag-order na kami kanina." "Ano? Sinong nagbayad?" Ngumiti siya. "Ikaw." Napakunot ang noo ko. "Paano ako?" Kinuha ko muna yung emergency credit card mo." Mama Mia, para akong binuhusan ng isang tabong nagliyeyelong tubig. "Ano?" "Babalik ko rin naman, love." "Richard, hindi ka man lang nagsabi." Sabi ko habang unti-unting nanginginig ang boses ko. Tinatawagan kita kanina pero out of coverage area yung phone mo. Kako, baka busy ka eh." "Paano napunta sa'yo yung emergency credit card ko?" "Naiwan mo nung isang araw." "Richard, bakit mo yun ginamit?" "Sabi ko nga, di ba? Hindi kita makontak kanina." "Hindi naman yun ang punto eh." Umupo siya, Mama Mia. Ngayon lang yata niya napansin na seryoso na ako. "Bakit ka ba galit na galit?" Tanong niya. Credit card ko yun." "Babayaran ko rin naman." "Kailan?" "Wala kang ang trabaho eh. Saan manggagaling ang pambayad mo?" Sunod-sunod kong tanong. Napayuko siya. Akala ko makakaramdam na siya ng hiya. Pero ang sinabi niya ay lalo lamang nagpasakit ng kalooban ko. "Alam mo naman palang wala akong trabaho. Di ikaw muna." Parang may sumabog sa loob ko, Mama Mia. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Pero inis na ako. "Richard, napapansin mo ba ang ginagawa mo?" Mahina kong tanong. "Anong ginagawa ko?" "Unti-unti mo na akong ginagawang responsable dyan sa buhay mo." Napailing siya. "Para konting halaga lang ang OA mo naman." "OA?" "Oo, ang OA mo. Hindi ba normal lang magtulungan ng magkasintahan?" Napangiti ako. "Tulungan?" Inulit ko ang salitang yun. "Hindi lang kita tinutulungan, Richard. Ako na ang bumubuhay sa'yo." Doon ay bigla siyang napatayo. "So nanunumbat ka na ngayon?" "Ano? Yan ba ang narinig mo sa mga sinabi ko?" "Ano pa nga ba? Di nanunumbat ka na, di ba?" Napatawa ako, Mama Mia. Natawa ako dahil nakakapagod palang makipag-usap sa taong pinipili lang ang mga salitang gusto niyang marinig. Hindi na ako nagtagal doon. Iniwan ko ang mga groceries sa mesa. Tahimik akong lumabas. Habang naglalakad ako pa uwi, nagba-vibrate ang cellphone ko.
Si Richard ang tumatawag. Napangiti ako. Akala ko magsusorry siya. Akala ko sasabihin niya sa akin na sige, maghahanap na siya ng trabaho. Magseseryoso na siya. Pero nung buksan ko ang mensahe, ay nagulat at hindi ako makapaniwala sa nabasa ko. Pwede bang pakidala pala bukas yung charger ko? Naiwan ko kasi dun sa bahay niyo nung pilit mo akong pinapapunta nung nakaraang linggo eh. Nakikihiram lang ako ng charger sa kaibigan ko. Ilang segundo akong nakatingin. Wala man lang. Love, pasensya na sa nasabi ko. Love, hindi na mauulit yun. Love, promise maghanap na ako ng trabaho. Walang ganun. Charger. Yun lang ang naisip niyang i-message sa akin. Hindi niya man lang napansing umiiyak na pala ang relasyon naming dalawa. At ang mas masakit, Mama Mia, parang ako lang ang nagluluksa habang buhay pa ito. Kinabukasan, hindi ko muna siya nireplyan. Hindi dahil gusto ko siyang parusahan, kundi dahil gusto kong bigyan ng pahinga ang sarili ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 2 taon naming relasyon, pinili kong unahin ang katahimikan kesa sa problema niya. Pero gaya ng dati, ako rin ang bumigay sa huli. Bandang 12:00 ng tanghali, pinadala ko ang charger sa pamamagitan ng delivery rider. Wala pang 5 minuto ay nag-chat siya. Thanks. Yun lang. Walang sorry, walang kamusta ka. Walang kahit na anong senyales na naalala niya ang naging pagtatalo namin kagabi. Napabuntong hininga na lang ako at binalik ko ang atensyon ko sa trabaho. Pagsapit ng Biyernes, biglang tumawag sa akin ang nanay ni Richard. Mabait si Tita Linda. Isa siya sa mga taong walang alam sa totoong nangyayari sa relasyon namin ng anak niya. Yvonne, anak. Yes po, tita. Nandyan ba si Richard? Wala po. Nasa trabaho po ako. Si Richard ba hindi pa rin pumapasok sa trabaho? Napakunot noo ako. Trabaho po? Oo. Nagulat kasi ako dahil sinabi niya na may night shift daw siyang trabaho sa BPO. Parang may humigpit sa dibdib ko. Po? Sabi niya kasi bihira siyang umuwi sa amin kasi nga may trabaho na raw siya. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Pakiramdam ko may malamig na hangin na dumaan sa buong katawan ko. Tita, sa pagkakaalam ko po, wala pong trabaho si Richard. Bigla siyang natahimik sa kabilang linya. Mahaba. Parang napakahabang katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Hanggang sa narinig ko ang mahina niyang paghinga. Anak, baka naman nagkakamali ka lang. Baka may trabaho na si Richard. Sana nga po eh. Sana nga po nagkamali lang ako. Pero alam kong hindi ako nagkakamali, Mama Mia. Ako pa rin ang bumibili ng pagkain niya. Ako ang nagbabayad ng mga bayarin niya. Ako ang sumasagot maging sa renta kapag kulang siya. Paano siya magkakaroon ng trabahong hindi ko man lang alam? Nang gabing yun, matapos kong mag-out sa trabaho ay dumiretso ako sa apartment niya. Pagpasok ko, as usual, nakaupo siya sa harap ng TV. May hawak na controller. Hindi na ako nagsayang ng oras. Richard, bakit mo sinabi sa nanay mo na may trabaho ka na? Biglang nawala ang ngiti niya. Ano? Sino namang nagsabi sa'yo? Yung nanay mo mismo. Napakamot siya sa ulo. Ayoko lang kasi silang mag-alala eh. Talaga? Hindi ba na mas nakakabahala yung pagsisinungaling mo? Hanggang kailan mo ba balak itago? Hanggang sa magkaroon na ako ng trabaho. At kailan naman yun? Ni hindi ka nga nag-a-apply? Hindi siya sumagot. Lumapit ako, Mama Mia.
Richard, tignan mo nga ako. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Nakakita ako na parang may inis at pagod sa kanyang mga mata. Nakita ko rin, Mama Mia, na parang yung mga mata niya ay wala nang ni katiting na hiya para sa akin. Sanay na siyang umiwas, sanay na siyang ipagpaliban ng lahat. Sanay na siyang isipin na bukas na lang. Nag-a-apply ka ba talaga gaya ng sinasabi mo? Direkta kong tanong. Richard, sagutin mo ko. Tawag ko nung lumipas na ang ilang segundo pero hindi pa rin siya sumasagot. Hindi na. Anong ibig mong sabihin hindi na? Tanong ko na para bang tumigil ang buong mundo ko, Mama Mia. Wala na rin namang tumatawag eh. Ilang resume ba ang pinasa mo nitong nakaraang buwan? 5? 3? 1? Ilan ba? Wala. Pakiramdam ko, Mama Mia, may kung anong tuluyang nabasag sa loob ko. Sa loob ng mahigit 1 taon, akala ko lumalaban siya. Akala ko minamalas lang talaga siya. Akala ko kulang lang sa oportunidad. Pero hindi pala. Hindi siya talunan. Hindi siya minamalas. Kundi tumigil lang pala siyang lumaban. Bakit? Halos pabulong at pagod na pagod kong tanong. Napaupo siya sa sofa. Ewan, napagod na ako. Napagod? Napagod ka saan? Oo, napagod ako sa kakahanap. Napailing ako. Richard, totoo ba yan? Napagod ka sa paghahanap? Oo, nakakapagod maghanap tapos walang tumatanggap sa'yo. Eh ako, hindi mo ba ako naisip? Napatingin siya sa sinabi ko. Hindi ka ba nag-iisip na napapagod din ako, Richard? Araw-araw akong bumabangon ng madaling araw. Nagtatrabaho ako, nag-o-overtime, nagtitipid. Para may pambayad dyan sa bills mo. Tapos pagdating ko rito, kailangan pa kitang buhayin? Kailangan pa pati pagkilos ko dito sa apartment mo, ako pa lahat? Unti-unting napuno ng mga luha ang mga mata ko, Mama Mia. Hindi ako napapagod dahil mahal kita. Napapagod ako dahil pakiramdam ko, ako lang ang lumalaban para sa ating dalawa. Tumayo siya at lumapit. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko pero umatras ako. Ngayon lang nangyari yun, Mama Mia. Sa buong relasyon namin, ngayon lang ako umiwas sa paghawak niya sa akin. Halatang nasaktan siya dun sa kinilos ko. Love, please. Bigyan mo pa ako ng oras. Napapikit ako. Ilang beses ko na bang narinig ang linyang yun sa kanya? Ilang buwan pa ba, Richard? Konti na lang, please. Magbabago na ako. May plano na nga ako eh. Paulit-ulit, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na mabilang ang pagkakataon. Huminga ako ng malalim bago siya tiningnan sa mga mata. Richard, ang hinihingi mo sa akin ay oras, pero ang ninanakaw mo naman ay buong buhay ko. Lahat ng pagkakataon na dapat sana inilalaan ko sa sarili ko. Mama Mia, may mga taong ang buong akala nila ang pinakamahirap sa isang relasyon ay ang pagtataksil. Pero hindi pala. Mas masakit yung unti-unti mong nakikitang namamatay ang taong minsang ipinagmamalaki mo. Mas masakit pa kapag hindi na siya lumalaban. At pinakamasakit kapag napapansin mong pati ikaw,
nadadamay na sa paglubog ng buhay niya. Nung bata pa ako, simple lang naman ang pangarap ko eh. Hindi ang maging mayaman, hindi ang maging sikat. Gusto ko lang magkaroon ng sariling bahay. Yung bahay na hindi na kailangan ng tatay kong mangutang para maipagawa ang bubong kapag tag-ulan. Yung bahay na meron ding maliit na hardin sa harap. Yung may 2 aso at isang mesa kung saan sabay-sabay kaming kakain ng aking pamilya tuwing linggo. Yun lang yung pangarap ko. Kaya simula nung makapagtrabaho ako, mahigpit talaga akong nag-iipon. May pa-notebook pa ako noon. Bawat sweldo, sinusulat ko. Naglalagay ako ng emergency fund, ng budget, pambili ng lupa, budget para sa future plano kong pagnenegosyo. Hindi ako maluho, ni hindi ako mahilig sa mga mamahaling bagay. Hindi rin ako nagbabakasyon dahil nga may goals ako noon. Mas masaya akong makita ang perang dahan-dahang nadadagdagan sa bank account ko. Pakiramdam ko bawat pisong naiipon ko ay isang hakbang papalapit sa mga pangarap ko. Hanggang sa dumating na nga si Richard. Nung una, hindi pa naman malaki ang nagagastos ko sa kanya. Pamasahe, merienda, paminsan-minsan ang date. Normal lang naman yun. Pero habang tumatagal, unti-unting nababawasan ang ipon ko. Hanggang sa dumating ang panahon na imbis madadagdagan ang savings ko, ako pa ang kumukuha doon para may ipambayad sa mga gastusin niya. Nung una, sinabi ko sa sarili ko, ayos lang. Ibabalik din naman niya. Pagkatapos, hindi bali na, makakabawi rin kami kapag nagkatrabaho na siya. Hanggang sa, basta okay lang ang mahal ko, ayos lang yun. Hindi ko namamalayan na habang nililigtas ko siya, ako naman ang unti-unting nalulunod, Mama Mia. Isang Sabado, inimbitahan ako ng manager namin. Yvonne, may opening sa Cebu branch. Napatingin ako sa kanya. Promotion po ba, ma'am? Ngumiti siya. Oo, mas mataas ang sweldo. Tapos dahil marerelocate ka, may housing allowance din yun. Nanlaki ang mga mata ko. Halos doble ang magiging sahod ko dun, Mama Mia. Yun ang oportunidad na matagal ko nang hinihintay. Pero, may kapalit. Kailangan mong lumipat doon as soon as possible. Hindi ako agad nakasagot. Alam kong kapag tinanggap ko yun, mahihirapan si Richard. Hindi ko na siya mababantayan, hindi ko na siya maaalagaan, hindi ko na siya matutulungan. Hindi na niya ako masasandalan. Pag-iisipan ko pa po muna, ma'am. Of course, pwede mong pag-isipan. Pero wag mong tagalan dahil urgent yun. Kailangang ma-fill in na yung posisyon na yun. Kinagabihan, sinabi ko yun kay Richard. Akala ko matutuwa siya. Akala ko yayakapin niya ako at sasabihin niyang, deserve mo yan, love. Pero ang una niyang sinabi, so, iiwan mo ko? Napakurap ako. Hindi naman. Magtatrabaho lang ako sa Cebu. Tapos ang lapit lang naman ng Cebu dito sa Cagayan de Oro eh. Pareho lang yan, long distance pa rin yan. Richard, opportunity to para sa akin. Napailing siya. Paano naman ako? Natahimik ako, Mama Mia. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam. Paano na ako rito? Sino nang mag-aasikaso sa akin? Dagdag niya. Parang may kung anong kumurot sa puso ko. Hindi man lang niya sinabing, proud ako sa'yo, ang galing-galing mo. Hindi niya sinabing, go, matagal mo na yung pangarap. Ang una niyang naisip, Mama Mia, ay ang sarili niya.
Lumipas ang 1 linggo. Araw-araw akong nag-iisip. Promotion ba o relasyon namin? Pangarap ba o pag-ibig? Isang gabi, tinawagan na ako ng manager ko. Yvonne, kailangan na namin ng sagot. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa litrato naming dalawa ni Richard na wallpaper ng cellphone ko. Napapikit ako. Ma'am, papasensya na po, pero hindi ko po matatanggap yun. Sandaling natahimik ang manager ko sa kabilang linya. Sigurado ka? Opo, may personal reasons lang po ako. Sayang. Malaki sana ang magiging future mo dito. Kasi balita ko ititrain ka rin para sa mas mataas pa na posisyon kapag nagustuhan ka nila doon. Future, Mama Mia. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang salitang yon sa isip ko. Future. Isang bagay na unti-unti kong ipinagpapalit para lang sa taong wala namang balak gumawa ng sarili niyang kinabukasan. Pagkababa ko ng tawag ay dumiretso ako sa apartment ni Richard. Masayang masaya siya. Talaga? Hindi ka na aalis? Hindi na. Ngumiti siya. Alam ko namang ako pa rin ang pipiliin mo eh. Yumakap siya ng mahigpit sa akin. Pero habang yakap-yakap niya ako ay hindi ako makaramdam ng dating init. Sa halip pakiramdam ko, may bahagi ng sarili kong naiwan sa opisinang tinanggihan ko. Kinabukasan, nag-post sa social media ang isa kong kasamahan. Nasa Cebu na siya. Pareho sana kaming mapopromote. May litrato na siya sa bago niyang opisina. Tapos may litrato din siya sa bagong apartment na tinitirhan niya, na syempre, gastos ng kumpanya. May caption pa siyang, "Salamat sa pagkakataon, Lord. Simula pa lang ito." Matagal akong nakatitig sa post na yon, hindi dahil naiinggit ako, kundi dahil alam kong maaaring ako rin ang nasa larawan na yon kung pinili kong unahin ang sarili ko. At sa unang pagkakataon na itanong ko sa sarili ko ang isang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Kung mahal talaga ako ni Richard, bakit parang kailangan kong talikuran ang mga pangarap ko para lang manatili siya sa buhay ko? Hindi ko pa alam ang sagot pero unti-unti ko nang nararamdaman na baka ang pinakamalaking pagkakamali ko ay hindi naman ang pagmamahal sa kanya, kundi ang paniniwala na may kapangyarihan akong baguhin ang taong ayaw namang baguhin ang sarili niya. Mama Mia, mula nung tanggihan ko ang promotion sa Cebu, parang may kung anong nagbago sa akin. Hindi agad napansin yun ng iba pero ako nararamdaman ko. Parang may ilaw sa loob ko na unti-unting humihina. Dati sabik akong pumasok sa trabaho pero ngayon, pakiramdam ko nagtatrabaho na lang ako para may maibigay ako kay Richard. Hindi na para sa sarili ko, hindi na para sa mga pangarap ko. 1 linggo umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Matagal na rin akong hindi nakakabisita doon. Pagdating ko, sinalubong agad ako ni Mama. "Anak!" Bati at yakap niya sa akin. "Ang payat-payat mo na." "Nagda-diet lang, Ma." Napangiti kong sagot. Tinapik niya ang braso ko. "Huwag mo nga akong lolokohin, Yvonne. Anak kita kaya kilala kita. Kapag may problema ka, pumapayat ka talaga." "Okay lang ako, Ma." Pero alam kong hindi naniniwala ang nanay ko. Habang naghahapunan kami, napansin kong tahimik lang si Papa. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa akin. Parang may gustong sabihin. Pagkatapos namin kumain ay niyaya niya akong maupo sa labas ng bahay. Tahimik lang kaming dalawa. Hanggang sa si Papa ang unang nagtanong, "Kumusta na kayo ni Richard?" Napangiti ako. "Okay naman po." Hindi siya agad nagsalita. Tinititigan lang niya ako.
Yung tingin na alam kong hindi ko matatakasan. Yung tingin kayang basahin, maging ang pinakamagaling kong kasinungalingan. Anak, hindi ka masaya? Napabuntong hininga ako, Mama Mia. Hindi ko na napigilan. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi naman ako humahagulgol, pero tahimik akong umiiyak. At sapat na yun para maintindihan ni Papa ang lahat. Hindi ko na malayang naikwento ko na sa kanya ang lahat. Ang walang katapusang paghingi ng pera. Ang mga pangakong hindi naman natutupad kahit isa. Ang promotion na tinanggihan ko, ang Xbox na kinagagalitan ko na, at ang pagkuha ni Richard sa credit card ko. Ang pagsisinungaling ni Richard sa pamilya niya. Tahimik lamang nakikinig ang papa ko. Wala siyang kahit isang beses na sumingit siya sa pagsasalita ko. Huminga siya ng malalim nang matapos ako. Pwede ba akong magsalita, anak? Tumango ako. Alam mo, nung bata ka pa, kapag natutumba ka habang nagbebisikleta, anong ginagawa ko? Napangiti ako ng bahagya. Pinapatayo mo po ako. Tama, hindi kita binubuhat. Kasi kapag lagi kitang buhat, hindi ka matututong tumayo sa tuwing nadadapa ka. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Anak, hindi mo tinutulungan si Richard. Binubuhat mo siya. At habang binubuhat mo siya, ikaw ang unti-unting napapagod. Masakit marinig ang totoo, lalo na kung galing sa taong alam mong nagmamahal sa'yo. Pero mahal ko siya pa. Hindi ko naman kinu-question yun eh. Pero hindi sapat ang pagmamahal para mabuhay ang isang relasyon. Nangangailangan din yun ng responsibilidad. Anak, kapag ikaw lang ang nagsasagwan, hindi bangka ang relasyon ninyo. Pasanin na. Kinabukasan, bago ako umuwi, inabutan ako ni Mama ng isang maliit na sobre. Ano to, Ma? Buksan mo mamaya pagdating mo sa apartment mo. Pagdating ko sa apartment ay tsaka ko lang yun binuksan. May 5,000 piso at isang sulat. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko yun. Anak, Yvonne, hindi namin alam ang lahat ng pinagdadaanan mo. Pero alam naming mabuti kang tao. Kami ang nagpalaki sa'yo eh. Huwag mo lang sanang kalimutang maging mabuti rin sa sarili mo. Hindi ka namin pinalaki para maging tagapagligtas ng taong ayaw namang iligtas ang sarili niya. Kung sakaling dumating ang araw na mapagod ka, huwag kang matatakot umuwi. Lagi mong tatandaan, may tahanan kang babalikan. Mahal ka namin, Mama at Papa. Hindi ko na napigilan. Umiyak na ako. Hindi dahil sa perang nasa sobre, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, may nagsabi sa akin na hindi ko kailangang akuin ang lahat. Kinagabihan, tumawag si Richard. Love, busy ka ba? Hindi naman. Pwede bang makahiram ulit ako? Napapikit ako, Mama Mia. Hindi na siya nangangamusta. Hindi na niya tinanong sa akin kung kumusta ang pag-uwi ko sa mga magulang ko. Hindi niya tinanong kung pagod ba ako. Diretso agad siya sa punto niyang hihiram siya ng pera. Para saan? May bagong game lang kasi, love. Hindi ko siya pinatapos. Sa unang pagkakataon, tahimik kong sinabi ang salitang matagal ko nang kinatatakutang sabihin sa kanya. Hindi. Ano? Hindi ako magpapahiram sa'yo, Richard. Mahaba ang katahimikan sa kabilang linya. Nagbago ka na. Napapikit ako.
Hindi ako nagbago. Ngayon ko lang naalala ang halaga ko, Mama Mia. Hindi ko alam na mangyayari pala yun pagkatapos kong mabisita ang mga magulang ko. Nagbago ka na. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi niya. Hindi ko siya sinagot. Siya ang nagsalita ulit. Dati hindi ka naman ganyan eh. Dati kasi Richard, akala ko tinutulungan kita. Ngayon, tinutulungan mo pa rin naman ako ngayon eh. Ngayon pakiramdam ko, inaabuso mo na ang kabaitan ko. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Grabe ka naman. Anong grabe? Ako pa ba ang grabe? Love, alam mo namang naghahanap pa ako ng trabaho, di ba? Pwede ba, Richard? Tigilan mo na ang pagsisinungaling sa akin. Pwede ba? Pagod na akong marinig yan eh. Taon ko nang narinig ang mga salitang yan. Ang dami-dami naman diyang opening. Kung hindi ka matanggap dyan sa kursong kinuha mo, bakit hindi ka magsimula sa pinakamababa? Bakit hindi ka muna mag-gain ng experience? Para nang sa ganun, mas madali kang ma-hire sa susunod na mag-a-apply ka dun sa mga trabahong gusto mo. Alam mo kasi, hindi mo naman maiintindihan. Palibhasa ikaw, graduate ka sa magandang university. Dahil matalino ka eh. 'Di ba? Samantalang ako, graduate lang sa mga pepetsugin na mga university dyan. Kaya nga hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Alam mo ba ang totoo, Richard? Totoong tingin ko? Hindi ka naman hindi tinatanggap ng mga pinag-a-applyan mo dahil dun sa pinanggalingan mong university. Kundi dahil siguro, expert yung mga tao dun. Yung mga HR, marunong magbasa ng tao. At nakikita nila yung kalidad mo, yung karakter mo. Kaya ka siguro hindi kinukuha. Kaya ka siguro hindi tinatanggap. So ano, minamaliit mo na ako ngayon? Hindi kita minamaliit. Ang katunayan yan, ikaw ang namamaliit sa akin. Bakit ka mo? Kasi pakiramdam mo, lagi lang akong nandyan, na lagi lang akong nauuto, na ako yung dakilang sugar mommy mo na tagasalo every time na may problema ka. Natahimik siya, Mama Mia. Ilang sandali ay sumagot siya. Ano, sugar mommy? Saan mo naman nakuha yan? Nakalimutan mo na? Nakalimutan mo na nung tinawag akong sugar mommy ng mga kaibigan mo habang naglalaro kayo? Biruan lang naman yun. Ikaw napakaseryoso mo. Yun ang problema. Hindi tayo magkatulad, Richard. I don't think na mag-work pa tong relasyon natin. Hindi tayo magkatulad. Kasi ikaw, hindi marunong magseryoso. Samantalang ako naman, seryosong seryoso. Ano? So ano, makikipag-iwalay ka na sa akin? Fine. Bahala ka sa buhay mo. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay pinatay niya yung tawag. Buti na lang at pinatay niya yung tawag. Dahil kung hindi, baka nagmakaawa ako. Baka sinabi kong nadala lang ako ng emosyon ko na hindi na mauulit yun. Sa totoo lang, nung pinatay niya na yung tawag, ay halos hindi ko malaman ang gagawin ko, Mama Mia. Ang totoo niyan, ilang beses akong nag-type ng message sa kanya. Message ng paghingi ng isa pang pagkakataon. Message ng paghingi ng pangunawa. Pero bago ko pa tuluyang ma-send ay dinidelete ko. Tapos magta-type na naman ulit. Sa huli ay nagdesisyon ako, Mama Mia, na wag nang mag-message sa kanya. Nagdesisyon ako na matulog.
Kinabukasan, nagising ako sa sunod-sunod na vibration ng cellphone ko. Mama Mia, si Richard. Sinasabing mag-usap daw kaming dalawa. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Sabi ko. Hindi. Nadala lang ako kagabi. Di naman totoo yun eh. Love, ayoko maghiwalay tayo. Richard, please. Tigilan mo na ako. Ayoko na. Pagod na ako sa'yo. Love, please magbabago na ako. I'm sorry, Richard. Nagulat ako sa sarili ko, Mama Mia. Hindi ko akalain magagawa ko yun. Hindi ko akalaing magagawa kong makipaghiwalay sa kanya. Totoo, masakit. Pero habang nag-iisip ako noon, bigla kong naalala ang credit card ko na pang-emergency ko lang dapat. Tinignan ko ang wallet ko. Wala ito doon. Tinignan ko sa bag ko, wala din ito doon. Doon ko naisip na baka na kay Richard pa ito. Agad akong tumawag sa hotline nung bank, Mama Mia. Agad kong pinablock yung credit card ko. Sabi ko magpapalit ako ng card dahil nawala ito. Pumayag naman yung bangko. Pero wala pang 2 oras pagkatapos ng tawag na yun, ay biglang tumawag si Richard sa akin. Love, anong nangyari sa credit card? Umu-order ako ngayon eh. Napahiya ako dito sa restaurant. Hindi mag-process yung payment. Hindi ako sumagot. Tawag siya ng tawag, Mama Mia. Love, sagutin mo naman ang tawag ko. Hindi pa rin ako sumagot. Text lang niya ang nababasa ko. Hanggang sa sumunod niyang text ay minura na niya ako, Mama Mia. Napakawalang kwenta mo. Gusto mo ba talaga akong parusahan? Pwes bahala ka sa buhay mo. Bahala ka kung ano gusto mong gawin. Mama Mia, dun ko napansin yung pattern. Parang minamanipulate ako ni Richard. Parang kapag hindi na niya nakukuha ang gusto niya, ang ginagawa niya ay kunwari ay nagagalit siya. Pagkatapos, kapag hindi pa rin niya nakuha ang gusto niya sa paggagalit-galitan, titiklop siya at susuyuin naman niya ako. Pero tinatagan ko ang loob ko. Alam kong hindi pa magtatapos doon ang pangungulit ni Richard. Kaya naman sa araw na yun, nakipag-usap ako sa manager ko, Mama Mia. Nagbakasakali ako. Tinanong ko kung bukas pa ba yung posisyon. Bakit, nakapag-desisyon ka na? Pero tapos na ang ginawa naming palugit para sa desisyon mo eh. 2 weeks ago na yun. Ma'am, nagbabakasakali lang po ako. Pero kung wala na po, sana po kapag may opening sa susunod kahit isang branch sa Pilipinas, tatanggapin ko po. Okay, sige. Bumalik ka na muna sa trabaho mo. Nung lunchtime noon, Mama Mia, ay bigla akong pinatawag ng manager. Doon ko nalaman na wala pa pala silang nakikitang ilalagay dun sa Cebu branch. Maganda ka na, bukas na bukas. Flight mo na papuntang Cebu. Magpaalam ka na kung sino ang gusto mong pagpaalamanan. Agad akong nag-out sa trabaho noon. Nag-impake ng mga gamit. Pagkatapos ay umuwi muna ako sa bahay namin. 3 oras ang biyahe, pero hindi ko na yun alintana. Mama Mia, habang nasa biyahe ako ay nakita kong na-send na sa email ko nung HR ng company ang flight details ko. Pagdating ko ay nagulat ang mga magulang ko. Nandun pa ako nung mga nakaraang araw eh. Tapos ngayon bigla akong bumabalik. Agad ko silang niyakap habang umiiyak. Nagtaka ang mga magulang ko at nag-aalala.
Pero pagkatapos kong umiyak ng sobra, ay tumawa naman ako. Salamat mama. Pa, salamat sa inyo. Anong pinagpapasalamat mo anak? Dahil dun sa sulat ninyo kaya ako natauhan. Nandito ako para magpaalam kasi a-assign ako sa Cebu eh. Siguro mga 6 na buwan akong hindi makakauwi. Pero kapag may long weekend, uuwi ako dito sa atin. Tsaka, siya nga po pala, yung ilan ko pong gamit, dala ko po. Ayos lang po ba na dito ko iwan sa bahay? Abay, syempre naman, bahay mo rin to. Mama Mia, pagkatapos kong makapagpaalam sa mga magulang ko, kinabukasan ay maagang-maaga akong bumalik ng Cagayan de Oro. Kailangan ko pang magpaalam sa landlady ko. Nung nakapagpaalam ako ay tsaka ako umalis papuntang airport. Bago ako umalis, tinanggal ko muna ang SIM card ko at tinapon yun sa basurahan. Pero bago ko ginawa yun, sinigurado ko munang makukuha ko lahat ng importanteng contacts na meron ako. Hindi nakasama doon ang contact number ni Richard. Bago pa lumipad ang eroplano papuntang airport ay blinak ko na rin siya sa lahat ng social media accounts ko, Mama Mia. Hindi po naging madali nung nasa Cebu na ako. Mahirap yung malayo ka sa pamilya mo. Tapos dumadaan ka pa sa breakup, tapos nasa bagong lugar ka pa. Pero naging mabuti sa akin ang tadhana. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan sa Cebu. Sila ang naging katuwang ko habang nagmo-move on. At ngayon nga, Mama Mia, 10 months na po akong nandito. Oo, 10 months na ako na nagtatrabaho dito. Nakauwi na rin ako sa amin sa Bukidnon kapag merong long weekend. Hindi na po ako kinokontak ni Richard. Wala na rin po akong balita sa kanya. Totoong nasayang ang halos 3 taon ng buhay ko na kasama siya. Pero kung hindi ko pinagdaanan ang pace na yon, hindi ko rin naman matututunan ang mahalagang leksyong nakuha ko dun sa naging kwento namin ni Richard. Hindi mo kailangang magpakaalila, hindi mo kailangang akuin ang mga responsibilidad na hindi naman sa'yo kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao. Pwede mo siyang tulungan kung nakikita mo naman na ginagawa niya ang lahat para matupad yung mga responsibilidad na yon. Pero kung nakita mong iba na, kung nakita mong hindi na siya gumagawa ng mga responsibilidad niya, huwag mo sanang akuin ang mga responsibilidad na yon. Dahil ang tao, nasasanay, sumasandal, at kapag naging sandalan ka na nila, hindi ka na nila nakikita bilang tao, kundi bilang ATM na. Maraming salamat, Mama Mia. Hangad ko po na dumami pa ang inyong mga tagapakinig at dumami pa ang ma-inspire niyong mag-share ng sarili nilang mga kwento ng buhay. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang at umaasa sa magandang future, Yvonne. Ay nako, for sure, ang dami-dami dyan. Nakaka-relate, 'di ba? Oo. Yung iba dyan, sinamahan yung mga tao nung walang-wala, tinulungan, inalalayan, inakay. Pero nung nakabangon, nung nagkaroon ng magandang career, nung yumaman, nako, naghanap ng iba. Di ko naman sinasabing yung vlogger to ha. Charot na. Di ko naman sinasabing ganon, pero marami yan. 'Di ba? Kaya nakakatakot ding umalalay ngayon sa mga taong mahal mo eh. Nakakatakot din na samahan siya kapag walang-wala siya. Kasi may sinasabi nga sila eh. Samahan mo ang isang tao habang walang-wala siya at tignan mo kung paano siya magloko kapag meron na siya ng lahat. Habang tinutupad niya yung mga pangarap niya noon, nakasama ka. 'Di ba? Nakakatakot 'yun, nakakalungkot din at the same time.
Pero alam mo, agree ako dun sa sinabi ng papa ni Yvonne. Sinabi niya na nung nagbebisikleta ka, nung nadadapa ka, nung natutumba ka, anong ginagawa ko? 'Di ba sabi ko, tumayo ka, hindi kita inaalalayan. Tama, kasi kapag inaalalayan mo lagi, masasanay. So, dalawa lang ang pwedeng mangyari dun. Yung hindi na niya gugustuhin na matuto sa sarili niyang mga paa, o yung kapag natuto na siya, kapag alam na niya kung paano, sa iba naman siya tutulong, tapos iiwan kang nakanganga, ganun. Maraming thank you, Yvonne, and I know na somehow, somewhere, may iilan sa atin na nakarelate. May iilan dyan na sapul na sapul. Diba? Aminin. Siyempre, kahit hindi ka nasapul sa kwentong to, at kung alam mo naman na may kakilala kang mga masasapul sa kwentong to, ay nako, i-share mo ito nang masapul din talaga sila. Charot. Share mo tsaka like this video ha, para naman ma-happy ako sa inyo. Charot lang. Pero sa totoo lang, yung nandito lang po kayo, yung nandito lang kayo na sumusuporta, nanonood, ay naku, sobrang happy ko na po. Pero mas magiging happy ako kapag shinare nyo itong video at syempre kapag nag-subscribe din kayo sa channel na to. At syempre, happy din ako dahil andito pa rin ang ating mga kasuki na mga members, lalo na at nadagdagan tayo ng isa, si Kimber Dudes Balyador. Maraming salamat. Member siya since July 1. O, diba? Grabe. Half month na pala siyang member. Hi din ako kay Pepe Macaranas, kay Rosel Macdolor, kay Freaky, maraming salamat. Hello din kay Ernesto Boys, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Christina Aure, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sidanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at syempre, kay Mila Raduban, maraming thank you sa inyong lahat. Diba? Magpapasalamat din ako sa mga laging nandito din para sa atin, laging nakikinig, hindi nang iiwan, lagi tayong minamahal. Ay nako naman, thank you po talaga sa ating mga subscribers din na araw-araw na nag-aabang. Syempre, hi ako kay Kim E. Maraming salamat. Mga kabadat, thank you very much. Hello din ako kay Hilda Agrabio, kay Julieta Ubay, Isabel Mala Borbor, Lobelia Tuling, thank you very much. Naomi Christine Madoro, kay Crystalline Vlog, maraming salamat. Jonier Solon or Juner Solon, Henry Erba, maraming thank you. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, thank you so much sa inyong lahat. Kung may kakilala kayo o kayo mismo sa sarili ninyo, gusto nyo pong kung tawag dyan, mag-share ng sarili ninyong kwento, ay nako, ano pa bang inaantay nyo dyan? Share na kayo. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat! Hanggang sa susunod nating kwento, paalam sa inyong lahat. I love you. Bye!